Magandang umaga mga kapatid. Hello. Ang ating pong pag-aaralan sa umaga po ito ay mahalaga. Pagka pinag-uusapan natin ng salitang yan, napopokus lang sa pakita ng babae at lalaki. Actually, hindi. Ang buong panaksulatan at ang buong pagliligtas ng Diyos ay base sa salitang yan. So, ano bang ibig sabihin pag sinasabing love? Sa English, love lang yan. Sa atin, may pagmamahal, may pag-ibig, etc. Pero tayo po ay nasa English. So, ano ibig sabihin yan? Ang Biblia pong pag-uusapan, ito po ay number one, na makikita nating Grego na sinasalin na love ay agape. Ito ang pinakamataas ng uri ng pagmamahal. Ito yung selfish, sacrificial love. Ito yung pagmamahal ng Diyos sa tao na makikita natin. Ito po ay kanyang ginawa para sa ating kaligtasan. Yun sa John chapter 3 verse 16. Basahin po natin. Ewan ko sa Tagalog, pero yung lumang sali nakalagay, ganun na lang ang pagsinta ng Diyos. Malisali ang pagsinta po ay sa pagitan lang ng babae at lalaki yun. Dito sa John 3:16, sapagkat kayo na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanglibutan, na ibinigay niya ang kanyang tanging anak, upang sino bang sa kanya sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So yung salitang pag-ibig, actually dahil pagmamahal, ay agape. Ito po sa Romans chapter 5 verse 8. Pansinin nyo, yun ay unselfish, sacrificial love. Dahil ibinigay lang ang kanyang tanging anak, kanya. Para lang tayo magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ito rin sa Romans chapter 5 verse 8. Ito inulit ni Apostle Paul sa ibang paraan ng pagsasalita. Basahin natin. Subalit pinatutunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa ating agape, na ng panahong tayo makamaksalanan pa, si Kristo namatay para sa atin. Itong agape, ito po ay walang kaugnayan sa damdamin. Kahit ano pa ang damdamin mo, gagawin pa rin kung ano nararapat at tama doon sa object ng iyong minamahal kanya. Ito yung pinakita nga po ng Diyos sa atin. Pangalawa, phileo. Ito yung pagmamahal sa pagitan sa simula, sa pagitan ng mag-asawa at sa pagitan ng mga magkaibigan. Meron silang mutual interest, meron silang mutual affection, yan ang phileo. So ito'y merong damdamin. Yung agape, walang kaugnayan sa damdamin mo yun. Yung phileo, merong kaugnayan sa yung damdamin. Sa mga magkaibigan, kaya sila naging magkaibigan, meron silang mutual affection sa isa't isa. Ngayon din sa pag-aasawa sa simula, ganun din, meron silang mutual affection sa isa't isa, meron silang mutual interest. Yung po ang tinatawag na phileo. Sa Ephesians chapter 4, verse 32, sa pagitan ng mga magkakapatid sa pananampalataya, basahin natin. At maging mabait kayo sa isa't isa, mga mahabagin, magpatawad sa isa't isa, gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos kay Kristo. Isa itang mababait sa English, ay mutual affection. Sa 2 Peter chapter 1, verse 7, sa mga bagay na dapat nating dagdag sa ating pananampalataya ay ang pagmamahal sa mga kapatid. Sabi po natin. Verse 7. At ang pagiging makatyosi, pagmamahal sa kapatid, at ang pagmamahal sa kapatid ng pag-ibig. Yung po pagmamahal sa kapatid, Philadelphia. So ang root word yan ay phileo. Bakit meron phileo? Dahil meron tayong mutual interest, dahil tayo gusto nating pare-pare maligtas, mutual faith. So yun ay phileo. Pangatlo, eros. Hindi natin makikita sa Biblia. Directly, hindi natin makikita. Ito po yung erotic and sexual love between husband and wife. Ito po ay, itong eros, magiging masama yan kung ito'y hindi sa pagitan ng mag-asawa. Pero sa pagitan ng mag-asawa, ito'y banal. Ito po ay galing sa Diyos. Yung for Roman Catholic Church, kumisa may ibang mga tao na mayroong masamang
pagtingin sa bagay na ito, walang masama dyan. Kung ito'y sa pagitan lang na magkasama. Outside, no, kasalanan nyo. Sabi po natin. Sa 1 Corinthians chapter 7, 3-5. Ang context po nito ay upang maiwasan ang pakikiyapid. Ganyan. Sabi, kung kayo binata, dalaga, masusulong ka sa iyong pagnanasa, kayo magkakasala. So para maiwasan nyo, sabi ni Pablo, kayo mag-asama. Sabi po sa po natin. Kaya hindi wala masama ito. Dapat ibigay ng lalaki sa asawa ang karapatan nito. Verse 2. Simula tayo sa verse 2. Subalit dahil sa mga nangyayaring pakikiyapid, ang bawat lalaki magkaroon ng kanyang sariling asawa at ang bawat babae magkaroon ng kanyang sariling asawa. So isa lang yun, mga kapatid. So ito'y mutual, ito'y exclusive sa pagitan ng mag-asawa. Dapat ibigay ng lalaki sa asawa ang karapatan nito. Yun ang sexual intimacy sinasabi. Ngayon din naman ang babae sa kanyang asawa. Sapagkat ang babae walang karapatan sa kanyang katawan. Hindi mo pag-aaring katawan mo kanya. Tayo kayo nag-asawa, hindi mo pag-aaring katawan mo. Sabi ni Pablo. Kundi ang asawa. At ngayon din ang lalaki walang karapatan sa kanyang sariling katawan, kundi ang asawa kanya. Huwag pagkahita ng bawat isa. So pagka ito'y pinagkakait, kasalanan niya. Nakasulat sa Biblia. Huwag pagkahita ng isa't isa, maliban kung pagkasunduan ng ilang panahon, upang maukol ang mga sarili sa pananalangin at pagkatapos ay muli kayo magsama. Baka itoksin ni Satanas dahil sa kakulangan ng pagpapigil sa sarili. So ito po ay eros o sexual love. Ito sa pagitan lang ng mag-asawa. Hindi mo dapat ipagkait. Usually, ang mga lalaki, hindi tinatanggihan niya. Ngayon, ang nature ng lalaki, gano'n. Ang tumatanggi niya yung babae. Minsan tumatanggi sila doon sa ganong bagay. Walang dahilan yan. Kung tayo po responsable bilang asawa, walang dahilan pagkait mo yun sa iyong asawa. Dahil pag ginawa mo yan, nagkakasala ka sa Diyos. Yun ang dahilan bakit may nakakalo niya. Nagbibigay yun ng dahilan para yung tinatanggihan, yung mga niya, kasi yung binibigay yung karapatan niya bilang yung asawa. Kasalanan po yun. Bagamat wala yung eros, yun ang by necessary reference, andyan yan. Actually, storge. Wala rin po sa Biblia yan. Ang nasa Biblia, yung negative, as storge. Ang storge po ay family love. Yun ang sa pagitan ng magulang at mga anak at magkakapatid. Ito po ay tinuturo. Ito yung natural affection. Pagka kayo nagkaroon ng anak, kayo pinanganak ng anak, meron ka na agad pagmamahal doon. Natural yun. At sa pakita rin ng magkapatid, natural yun. Hindi tinuturo yun. Automatic yun. Pag kayo magkakapatid, kayo nagmamahalan bilang magkakapatid. Sa pagitan ng magulang at anak, ganun din. Pero sa Biblia, ito'y negative. Storge ganyan. Without natural affection. Kaya nga po yung storge, yun ay natural affection sa loob ng pamilya. So Romans 1 verse 31, ang mga kasalanan ng mga yentil, wala silang natural na affection. Ito'y sa pamilya. Dahil ang storge po ay family love. So, pag nilagyan mo ng negative, sa Grego po yung ay wala. So, storge, walang natural affection. Ganyan. Kasalanan po yun. Basahin natin. Maangal. Mga hindi tapat sa kailang mga pangako, hindi mapapahal, mga walang awa. Ganyan. Doon po sa English, no natural affection. Ganyan. Hindi ko lang alam sa Tagalog ito, alis po nila yun. 2 Timothy, chapter 3 verse 6, sa mga uling panahon, ganyan. Ito'y mangyayari sa mga tao at isa rin po ng walang natural na pagmamahal. Sa ito natin. Sapagkat ang mga iti magiging maibigin sa kailang sarili, maibigin sa lapi, mayabang, pagmalaki, panglait, suwede sa mga magulang, walang utang na loob, walang kabananan. Doon po, sa verse 3, walang katutubong pag-ibig, ganyan. No natural affection, ganyan. Doon po sa mga lumang lipunan, tulad mo ng lipunan ng Sparta, dahil sila po ay very militaristic. Kapag ka isang sanggol ay pinanganak, ay mahina, tinatapon nila yun. Yun ay storge, walang natural na pagmamahal sa anak. O kaya, tayo kayo masyadong malupit sa iyong anak, ay storge rin yun.
sinasaktan mo yung anak mo na walang dahilan. O ano mga abnormal na relasyon sa pagitan ng magulang at lalaki o anak, ay storge yung kasalanan niya. Ang storge, yan ang natural affection sa loob ng pamilya. Yun lang po ang apat na salitang Grego na isinasalin ng love. Yung dalawa wala, pero by necessary, pero mababasa natin, pero yung dalawa nandito. Yan ang sinasalin ng love sa Biblia. Ngayon, pag sinabi natin love, maraming klase yan. Tignan nyo, pagmamahal sa Diyos. Yun ang pinaka-una. Pangalawa, ang pagmamahal sa iyong asawa. Pangalawa yun. Ang pagmamahal sa iyong pamilya, sa iyong mga anak, sa iyong kamag-anak, pagmamahal sa mga magulang, pagmamahal sa mga kapatid, at pagmamahal sa iyong kapwa. Pagkatapos wala natin mababasa. So ito yung hierarchy ng priority na makikita na sa Biblia. Unang Diyos, pangalawa yung asawa mo, pangatlo yung pamilya mo, magulang, kapatid sa pananampalataya, at ang iyong kapwa niya. So ang ating unang pag-aaralan ay ang pagmamahal sa Diyos. Isang bagay po sa salitang ito, ang salitang pagmamahal, ito isang emosyon, siyempre. Pero ito rin po isang action word. Hindi lang ito sinasabi, ito yung ginagawa. Kahit hindi mo sabihin, makikita mo ang iyong pagmamahal sa mga bagay na yung ginagawa doon sa iyong minamahal. Yun ang natural na characteristic ng salitang ito. Ito yung ginagawa. Pag nakita mo at yung ginagawa, so makikita mo yung sinasabing pagmamahal. Yung nature ng love, kahit anong klaseng pagmamahal, hindi ito pinopersa at hindi ito hinihingi. It is freely given. Lahat ang uri ng pagmamahal. Kaya ito po ay pagmamahal ng Diyos, pagmamahal sa kaibigan, pagmamahal sa yung sexual love sa asawa, o yung pagmamahal sa pamilya, ito'y binibigay, kusang ibinibigay. Hindi mo ito pwedeng hingin o persahin. Dito siya sinasabi ni Solomon, sa Song of Solomon, chapter 8, verse 7, many waters cannot quench love. Itong damdamin ito napakalakas. Kahit ang pinakamalakas ng tubig, hindi mo siya kanya matatapos. Nor can the floods drown it. If a man would give for love all the wealth of his house, it will be utterly despised. Kahit nabigay mo ng buong pag-aari mo, kung hindi ka niya minamahal, wala kang magagawa. Because ito'y kusang binibigay. Hindi ka umihingi, hindi mo rin pinapersa kanya. Kapag pinaras mong babae, rape yun. Ito'y kinakailangan ibigay, freely, sa ang tinatawag na yun ang karakteristik ng pagmamahal. Na makikita natin sa Biblia. So, ang pagmamahal ng Diyos, gano'n. Walang pumersa sa Diyos na gawin niya at ipakita niya ang pagmamahal niya sa tao. Ito'y galing sa kanyang sariling pagpapasya. It was freely given. Hindi natin siya pumersa at lalong hindi natin karapatan na sabihin sa Diyos dahil hindi tayo dapat sa pagmamahal ng Diyos. So Romans chapter 5 verse 8, but God demonstrates, so tingnan nyo, ang pagmamahal ay ginagawa. Demonstrates His own love toward us in that while we were still sinners, Christ died for us. So ito yung binigay ng Diyos. Sa verse 10 ng 1 John, in this is love, not that we love God, but that He loved us and sent His Son to be the propitiation for our sin. So, ibig sabihin, hindi natin minahal ang Diyos kaya binigay niya kanyang anak. Ito'y kusang pinagkaloob niya dahil sa kanyang pagmamahal. At minamahal natin ang Diyos dahil siya una nagmahal sa atin. We love Him because He first loved us. So guys, sa pagmamahal ng Diyos sa tao, it was really given. Ito'y bukal ng kanyang pagmamalasakit sa atin para tayo maligtas, yung makikita natin. Na paano natin iniibig ang Diyos? Paano natin ipapakita ang pagmamahal natin sa Diyos? Maraming maling kaisipan tungkol sa bagay na ito. Sinasabi ng mga sanglibutan, ay nananalangin naman kami palagi sa Diyos. Kaya pinakikita na ang pagmamahal sa Diyos. Hindi natin sinasabi ng pananalangin masama. Pero kung pananalangin lamang ang pagmamalaki natin, sabihin natin, minamahal natin ang Diyos, kakamali tayo. Sa Matthew chapter 7, verse 21, hindi lahat na nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit.
kundi gumaganap ng kalooban ng aking Ama nasa langit. So, yung mga tao ito, nananalangin sila, pero hindi sila papasok. Dahil kailangan gawin natin ang kalooban ng Diyos na nasa langit. Pag yung bilas natin, anyone who says to me, Lord, Lord, shall enter the kingdom of heaven, but he who does the will of my Father in heaven. Walang masama siya nananalangin. Pero hindi rin sapat para sabihin natin, minamahal natin ang Diyos. Sumasamba naman kami ng sincere sa Diyos. Walang question sa mga kasabay natin ngayon na gumagawa ng pagsamba sa Diyos. Walang question na sila sincere. Pero hindi pa rin pagmamahal sa Diyos yun. Sa John chapter 4, verse 23, sinasabi sa atin, but the hour is coming and now is when the worshipers will worship the Father in spirit and truth. For the Father is seeking us to worship Him. God is spirit, and those who worship Him must worship in spirit and truth. So yung spirit, sincerity, sabihin natin yan. Pero kailangan lang ating pagsabayan sa katotohanan, ganyan. Kung sincere lang tayo sa ating pagsamba, mali naman ang ating ginagawa, hindi pa rin natin minamahal ang Diyos. Pangatlo, makita natin, gumagawa kami ng maraming gawang mga Panginoon sa pangalan niya. Kaya kami ay minamahal namin siya. Pero hindi pa rin. Sa Matthew 7 verse 23, maraming sasabing gano'n sa Diyos. Ano sasabihin ng Panginoon? And then I will declare to them, I never knew you, depart from me, you practice lawlessness. Ito mga tao, sinabi niya, gumawa kami maraming gawang mga Panginoon sa Diyos. Pero hindi yun ayon sa kanyang kalooban, so wala nang kwenta yun. So paano natin mamahalin ng Diyos? From the heart. Sa Matthew 22 verse 37, Jesus said to him, you shall love the Lord God with all your heart, and with all your soul, and with all your mind. Yung salitang heart dito, dahil doon may salitang mind, ito yung ating damdamin at affection sa Diyos. Pag minamahal natin ang Diyos, meron tayong affection o pagmamahal sa Kanya. Gusto natin, ginagawa natin ang mga bagay na ito dahil doon. Sa affection natin sa Diyos. With all your soul, sa buong buhay mo Kanya. And with all your mind, sa iyong buong kaisipan. So yun ang sinasabi nito sa mahalin natin ng Diyos. Yung niyo, walang 1/4, walang 3/4, with all your heart, with all your soul, and with all your mind. Para makikita natin ito sa relasyon mag-asawa. Ganoon din. All your heart, all your soul, and all your mind. Ganoon lang sinasabi sa ating mamahalin natin ang Diyos. May mga tao na nangangaral at pinapakaralan nilang Diyos kanyang bibig. Ganyan. These people draw near to me with their mouth. So, nagsasalita sila. Nananalangin sila. Maawit sila. Ganyan. And honor me with their lips. Ginagalang nila sa kanilang bibig ang Panginoon. But their heart is far from me. Hindi rin tatanggapin ng Diyos yun. So, tama ang ginagawa mo kanya. Pero puso, malayo sa akin. Ganyan. So, from the heart, kailangan galing sa ating puso yun. Sa ating damdamin, pagnanasa, na gawin natin ang kalooban ng Diyos. Yung sinasabi sa atin. From the heart. Faith and obedience. Pinakikita natin ang ating pagmamahal sa Diyos sa pamagitan ng ating pananampalataya at pagsunod sa Kanyang kalooban. Sa 1 John chapter 5 verse 2, by this we know that we love God. We love the children of God when we love God and keep His commandments. For this is the love of God, that we keep His commandments. And His commandments are not burdensome. Ang malaking katanungan dito, paano natin susundin ang Kanyang kautusan kung di natin alam ang Kanyang kautusan? By necessary inference, kailangan binabasa mo Biblia para malaman mo kung anong susundin mo at hindi. Pag hindi natin binubuksan yan, paano natin susundin ang Kanyang kautusan? Hindi pwede yun. Paano ka makakapasa sa subject mo sa kolehiyo kung hindi ka nagbabasa? Paano mo malalaman ang iyong pinag-aaralan? Ganyan din sinasabi sa atin. Pag tayo sumasampalataya at sumusunod sa kalooban ng Diyos, tayo may pagmamahal sa Diyos. Pero paano natin malalaman ang Kanyang mga kautusan? Hindi natin naalam. Di ba? Kaya po sa Ephesians chapter 5, sinasabi sa atin, unawain natin
Ibig sabihin, kailangan nating pag-aralan para malaman natin kung ano ang kalooban ng Diyos. Basahin po natin. Kaya sa verse 17, kaya huwag kayong maging mga hangal. Kung di unawaan ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon dahil kinakailangan natin sundin ang kanyang mga kautusan. So very simple lang, di ba? From the heart, ay sumusunod tayo sa kanyang kautusan. Yan ang pagmamahal sa Diyos. Kasi wala komplikasyon eh. From the heart, sinusunod natin ang kaloob, ang kanyang mga kautusan, at ang kanyang kautusan hindi mahirap. Alam mga halimbawa ng mga tao nagmahal sa Diyos? Si Abraham. Sa Genesis chapter 22, inutusan siya ng Diyos, niyahin niya ang kanyang bugtong na anak na si Isaac. Siya bugtong na anak. Sa kabilang banda, ang kanyang pagmamahal sa Diyos. Siyempre, siya'y sumasampalataya sa Diyos. Ang isang malaking problema ni Abraham, bago sa Genesis 22, na inutusan niya si Isaac, sabi niya, kay Isaac tatawagin ng binhi. So may pangako kay Isaac. Pero ngayon, papatayin mo si Isaac. Sabihin, sa kaisipan ni Abraham, paano mangyari yun? Papatayin mo si Isaac, paano yung pangako? Ngayon, sa Genesis 22 verse 2, iyahin mo yung bugtunan. Iyahin mo yung bugtunan ng Mesias na yung minamahalan. So magkalaban yung dalawang kautusan na yun. Di ba? Pero magpapasin natin, si Abraham may sumunod. Magkalaban yun eh. Si Abraham, makita natin, ay sumunod. Hindi siya nagdalawang isip, siya sumunod sa Diyos. Bakit? Dahil sa kanyang pananampalataya, dahil sa kanyang pagmamahal sa Diyos. Dahil doon sa kanyang ginawa, siya kinawa na kaibigan ng Diyos niya. Sa Hebrews chapter 11, verse 19, basahin po natin. Ito po ang ating mababasa. Sa kanyang kaisipan, ito yung kaisipan ni Abraham. Itinuring niya na maging mula sa mga patay ay maaaring buhayin ng Diyos ang isang tao at sa matalinhagang pananalita siya muli niya tinanggap. Habang ito'y naglalaro sa kanyang kaisipan, pangako kay Isaac, tapos papatay ko si Isaac. Paano tutuparin ng Diyos ang pangako niya kay Isaac, papatay siya? Sabi niya, alam ko na, kanya. Pwede niyang buhayin muli si Isaac. Tingnan niya pagmamahal ng Diyos ni Abraham sa Diyos, di ba? Kaya siya tinawag na kaibigan ng Diyos. So ito ang kaisipan. Siya fully trusted sa katotohanan, katapatan at kapangyarihan ng Diyos. Nakaya ko pa rin ng Diyos sa kanyang pangako, kahit anong mangyari kanya. Kaya siya makikita natin ito sa kalimbawa ng tao na may pagmamahal sa Diyos. Ang mga Hudyo na dumating mula sa pagkaalipin. Alam niyo, ang Diyos, nakipag-usap siya sa mga Hudyo bago sila naging alipin, na sila magbago at magsisi. Hindi sila nagsisi. So sila'y pinalaya, sila yung naging alipin sa Babylon sa 70 taon. So pag tayo, i-complete natin yan, maliban lang sa ilan, lahat ng mga naging alipin sa Babylon, namatay na sila lahat. So bumalik sa lupain ng Canaan ay isang bagong lahi. At ito yung mga lahi na mayroong pagmamahal sa Diyos. Basahin natin. Now while Ezra was praying and while he was confessing, weeping, and bowing down before the house of God, a very large assembly of men, women, and children gathered to him from Israel, for the people wept very bitterly. And Shechaniah, the son of Jehiel, one of the sons of Elam, spoke up and said to Ezra, we have trespassed against our God, and have taken pagan wives from the peoples of the land. Yet now there is hope in Israel in spite of this. Now, therefore, let us make a covenant with our God to put away all these wives and those who have been born to them, according to the advice of my master, and of those who tremble at the commandment of our God, and let it be done according to the law. Arise, for this matter is your responsibility. We are with you. We have been careless and doing it. So, inutusan ni Ezra yung mga taong ito, na hiwalayin nila ang kanilang mga asawa, ng mga pagano at yung mga anak na ipinanganak sa kanila. So ito yung pagmamahal sa Diyos. Mas mataas ang pagmamahal sa Diyos kaysa sa kanilang interes. Tandaan natin, asawa yun at mga anak.
Pero hiniwalay nila. Dahil gusto nila sumunod sa Diyos. So, yun po yung halimbawa ng may pagmamahal sa Diyos, mga kapatid. Si Peter. Alam po natin si Peter, 3 beses niyang binetray ang Panginoon. Tinakwil niya. 3 beses. Pero pasinin po na sa John chapter 21, verse 15, hanggang verse 18. So when they had eaten breakfast, Jesus said to Simon Peter, Simon, son of Jonah, do you love me more than this? He said to him, yes, Lord, you know that I love you. Pero ibang klaseng pagmamahal ang sinasabi niya. Yung tinatanong ng Diyos si Pedro, ang ginagamit siya sa agape niya. Ang sinasagot ni Pedro ay phileo kanya. He said to feed my lambs. He said to him again a second time, Simon, son of Jonah, do you love me? He said to him, yes, Lord, you know that I love you. He said to him, tend my sheep. And he said to him the third time, Simon, son of Jonah, do you love me? And was grieved because he said to him the third time, do you love me? And he said to him, Lord, you know all things, you know that I love you. Jesus said to him, feed my sheep. Most assuredly I say to you, when you were younger, you girded yourself and walked where you wished. But when you are old, you will stretch out your hands, and another will gird you and carry you where you do not wish. So si Pedro papatayin. So pasin ninyo, ito yung ginawa ni Pedro, di ba? Magamat 3 beses niyang pinagkadalo ang Panginoon, pero ginawa niya yan. Hanggang sa kanya'y patayin dahil sa kanyang pananampalataya. So ito yung halimbawa rin na may pagmamahal sa Diyos. Yung mga apostol, pinagbabawalan sila kanya na huwag niyo ipangalan si Jesus na buhay mabalik. Huwag niyo pangalan yun, ganyan. Sabi ni Pedro, but Peter and the other apostles answered and said, we ought to obey God rather than men. Sila pinagpapalo dahil doon. Pero kailan naninindigan dahil sa kailang pagmamahal sa Diyos. Sa Acts chapter 8, nagkaroon po ng malaking pag-uusig laban sa iglesia sa Jerusalem. Now Saul was consenting to his death. So ito siya apostle po. At that time, a great persecution arose against the church which was at Jerusalem, and they were all scattered throughout the regions of Judea, Samaria, except the apostles. Therefore, those who were scattered went everywhere preaching the word. Ganyan. Imbes na sila matakot dahil sa pag-uusip, ipinangalan at salita ng Diyos. So ito nagpapakita rin ng pagmamahal nila sa Diyos. Hindi sila natakot na ipangalan nila ang salita ng Diyos. Ang mga kapatid sa aklat ng Apokalipsis, sila ipinatay dahil sa kailang pananampalataya. And I saw thrones, and they sat on them, and judgment was committed to them. Then I saw the souls of those who had been beheaded for their witness to Jesus and for the word of God, who had not worshipped the beast or his image, and had not received his mark on their foreheads or on their hands. And they lived and reigned with Christ for 1,000 years. Binigay lang buhay nila dahil sa kailang pananampalataya. Yun po yung halimbawa rin ng mga taong nagmamahal sa Diyos. At ang pinakahuli ay si Pablo. Si Pablo po ay dating mayaman at makapangyarihan sa lipon ng mga Hudyo. Iniwan niya lahat yun kung siya naging apostol, naging Kristiyano. At ito mga bagay na kanyang tiniis. Are they ministers of Christ? I speak as a fool, I am more. In labors more abundant, in stripes above measure, in prisons more frequently, in deaths often. From the Jews 5 times I received 40 stripes minus 1, ay 39 lang. 3 times I was beaten with rods. Once I was stoned. 3 times I was shipwrecked. A night and a day I have been in the deep. In journeys often, in perils of waters, in perils of robbers, in perils of my own countrymen, in perils of the Gentiles, in perils of the city, in perils in the wilderness, in perils in the sea, in perils among false brethren, in weariness, in toil, in sleeplessness often, in hunger and thirst, with fasting often, in cold and nakedness, besides the other things what comes upon me daily, my deep concern for all the churches. Who is weak, and I am not weak. Who is made to stumble, and I do not burn with indignation. Ito mga bagay na tinis ni Pablo dahil sa kanyang pananampalataya, pagiging apostol. So yun po yung halimbawa ng tao nagmamahal sa Diyos. Paano nangyari yun? So nanggaling yung pagmamahal na yun. Sa mga maliit na bagay na kailang ginawa.
Ano yung maliliit na bagay na yun? Pinag-aralan nila salita ng Diyos. Hindi malaking bagay yan ang pag-aralan ng salita ng Diyos. Madaling gawin yan. Pero dahil sa kailang pag-aaral sa salita ng Diyos, halimbawa yung Acts chapter 8, yung mga nagsipangal, pinag-aaral ng salita, paano na nila gawa yan? Dahil pinag-aaral nila sa salita ng Diyos. And they continued steadfastly in the apostles' doctrine. So pinag-aaral nila ang aral ng mga apostol, di ba? Kaya dumating ang pagsubok, na sila ay sinubok dahil sa kailang pananampalataya, hindi sila nabigo. Nangaral sila dahil alam nila ang salita ng Diyos. No, sa Acts chapter 17 verse 11, ito yung mga Hudyo, hindi ito mga Kristiyano, ito yung mga Hudyo. These were more fair-minded or noble, sa ibang salin, than those in Thessalonica. Ito yung taga-Berea. Yung mga Hudyo sa Thessalonica, ay nahanap nila si Pablo para patayin. Ito yung mga Hudyo sa Berea, hindi nila ginawa yun. Sila nakinig. In that, they received the word with all readiness and searched the scriptures daily to find out whether these things were so. Yun yung obligasyon natin, mga kapatid, sa Diyos. Kung minamahal natin ang Diyos, kailangan natin gawin yan. Pag-aralan natin ang salita ng Diyos at alamin natin, napapakinggan natin, ay totoo hindi. Dahil yan ang nagpapalakas sa ating pananampalataya kung alam natin ang kanyang salita. Sa Nehemiah chapter 8, ito yung mga bumalik sa pagkalipit. Basahin po natin ang kailang pagnanasa na malaman nila ang salita ng Diyos. Noong panahon na yun, ay kauksan ni Moises. Now all the people gathered together as one man in the open square that was in front of the water gate. And they told Ezra the scribe to bring the book of the law of Moses, which the Lord had commanded Israel. So Ezra the priest brought the law before the assembly of men and women, and all who could hear him with understanding on the first day of the 7th month. Then he read from it in the open square that was in the front of Watergate from morning until midnight. So at least, sino na alas 6 hanggang alas 12. Ano na oras yun? Before the men and women and those who could understand, and the ears of all the people were attentive to the book of the law. Ito rin ang mga tao na nagsabi, meron pa kaming pagkakasala kanya. Kailangan namin iwanan ang aming mga paghanap mga asawa, pati ang mga anak na ipinanak sa kanila. Bakit nila nagawa yan? Dahil pinag-aralan nila ang salita ng Diyos. Pangalawa, sila'y sumasamba sa Diyos. Hindi tayo pwedeng sabihin minamahal natin ng Diyos, hindi tayo sumasamba. Sa Hebrews chapter 10 verse 23, para sa akin po, sa aking pag-aaral, ang itong Hebreo, ito yung naisulat bago yung destruction sa Jerusalem. So sila'y napupunta sa isang malaking pag-uusig. Let us hold fast the confession of our hope without wavering. Hindi tayo pabalik-balik. For your promise is faithful. And let us consider one another in order to stir up love and good works, not forsaking the assembling of ourselves together, as is the manner of some, but exhorting one another, and so much the more as you see the day approaching. In day approaching, in the instructions at Jerusalem. So, huwag natin magbayaan ang ating pagsamba. Dahil na magpapatibay sa ating pananampalataya sa mga sinulatan na ito, na maaari nating mapagtugumpayan yung pag-uusig na darating, ganyan, yung destruction of Jerusalem. At sila na natin tapat. Sa 1 Corinthians 15 verse 58, therefore, my beloved brethren, they be steadfast, kaya wag makilos, kanya. Ay matatag. Immovable, hindi ka nakikilos. Always abounding in the work of the Lord, knowing that your labor is not in vain in the Lord. Meron tayong nakitang dalawang sa Isaiah ng mga kapatid. Si Martha at si Maria at isa. Si Martha ba yung tapat? Si Maria? Either of the two. Yung isa, masyado siyang concerned para mapaglikuran niya yung Panginoon. Nagluluto siya, etc. Yung siya nakikinig sa ating Panginoon. Nagre-reklamo yung isa, ba't niya yung tinatulungan? Kanya. Nasabi ng isa, ang sa kanya, mahalaga kanya. Dahil doon ay patungo sa buhay na walang ka. Alam natin ang ating paggaway, hindi walang kabuluhan sa Panginoon. Sila'y nanatiling tapat. Siyempre tayo ay nabubuhay sa kalooban ng Diyos.
I, therefore, the prisoner of the Lord, beseech you to walk worthy of the calling with which you are called, with all lowliness and gentleness, with long-suffering, bearing one another in love. With all lowliness, humility, meekness, long-suffering, bearing with one another. Yun yung ginawa nila. Ito yung maliliit na bagay na ginawa nila. Yung pagmamahal, di nagsisimula sa malaki yan. Di nagsisimula sa maliit na bagay na ating ginagawa. So itong mga taong ito na nagmamahal sa Panginoon, yun ang maliliit na bagay na kailang ginawa. At ito yung nagdulot ng isang malaking pananampalataya. Kaya pag iniwan natin ng Diyos, iiwanan rin tayo ng Diyos. Tandaan natin yun. Pag tayo po'y lumabag sa kanyang kalooban, iiwanan tayo ng Diyos. So God will leave us alone when we cease to love Him. Pag hindi na natin minamahal ang Diyos, iiwanan tayo ng Diyos. Lalo na kung tayo po ay nadayan ni Satanas, iiwanan tayo ng Diyos. Hindi dahil sa hindi tayo mahal, kundi dahil hindi natin siya mahal. Dito sa Romans chapter 1, verse 22 to verse 27, iniisip natin sa psychology, ano po, kung saan nanggaling yung mga membro ng federasyon, galing yung mga yun. Hindi galing sa Diyos yun. Yun ay galing kay Satanas. Professing to be wise, they became fools and changed the glory of the incorruptible God into an image made to incorrupt like corruptible men, and birds and four-footed animals and creeping things. So, imbes na sampahin nila yung tunay ng Diyos, yun ang sinasampan nila, yung mga nilalang ng Diyos. Therefore, God also gave them up to uncleanness. So, yun ang gusto niyong sampahin, bahala kayo ganyan. Bahala kayo sa inyong kalokohan, ganyan. In the lust of their hearts, to dishonor their bodies among themselves, to exchange the truth of God for the lie, kasinungalingan ang kayo tinanggap kaysa sa katotohanan, and worship and serve the Creator rather than the Creator, who is blessed forever. Amen. Ano nangyari sa kanila? Pag iniwan natin ang Diyos, tayo mapupunta sa kapahamakan. For this reason, God gave them up to vile passion. Ito yung masamang pagnanasa. Or even their women exchange the natural use for what is against nature. Ito yung mga lesbian. Ano? Likewise also the men, yung mga homosexual, mga bakla, living the natural use of the woman, burn in their lust for one another, men with men. Yun ang nakakatiri. Committing what is shameful and receiving in themselves the penalty of their error which was due. Paano nangyari yun? Dahil hindi man nilang Diyos. So pagka ganito ka, huwag ka na magsinungaling na mahal mong Diyos. Dahil kung mahal mo, gusto mong gagawin yan. Yun ay labag sa kalooban ng Diyos. Ang nilalang ng Diyos, laki babae. Ay, higit pa doon, galing kay Stasyon. So dahil hindi mo nilang Diyos, yun ang nangyari sa kanila. Pangalawa, sa pangalawang Thessalonica, chapter 2, verse 11, pag iniwan mo ang Diyos, ikay papabayaan na niya sa iyong kasinungalingan. Ito mga tao na hindi lang naniwala sa kasinungalingan, pababayaan sila ng Diyos. Hindi ka na maliligtas. And for this reason, God will send them strong delusion. Pag sinabi natin delusion, ito'y parang katotohanan, parang ang mali ay parang katotohanan. Pero kung nakikita, hindi naman totoo. Yun ay delusion. That they should believe the lie. That they all may be condemned who did not believe the truth, but had pleasure in righteousness. Ito yung mga tao sa Thessalonica na diniwan nila ang pagmamahal sa katotohanan. So, pinabayaan na sila ng Diyos sa kasinungalingan na kailang pinaniniwalaan. O the moment na tayo naniwala sa kasinungalingan, iwanan na tayo ng Diyos. Pababayaan ka na niyang maniwala sa iyong kasinungalingan at ikaw hindi maliligtas. Yung sinasabi sa Pangalang Thessalonica chapter 2 verse 11, ikay nadaya. Nadaya tayo ni Satanas. So, ikay maniniwala sa kasinungalingan, iwanan ka rin ng Diyos. On the other hand, pagpapatuloy pa ang biyaya ng Diyos, kung tayo magpapatuloy sa pagmamahal sa Kanya, hindi tayo mababayaan ng Diyos. Hindi natin sinasabi na hindi tayo dadaan sa pagsubok o mga kapigatihan, problema. Sabi niyang sumulat sa Hebrews 13 verse 5, let your conduct be without covetousness. Be content with such things as you have. Sa lahat ng bagay yun, ha? Pag-aari, asawa, etc. For himself has said, I will never leave you nor forsake you. So he may boldly say, the Lord is my helper.
I will not fear. What can man do to me? So magpapatuloy ang biyaya ng Diyos. Kung magpapatuloy tayo ng pagmamahal sa Diyos. Alam ng Diyos, hindi tayo sakdal. Alam ng Diyos, hindi tayo makakatisaksak-sakdalan. Kaya nga binigay niya ang kanyang butong anak. Alam niyo, tayo maniligtas lamang dahil patatawarin tayo sa ating mga pagkakasala. So kailangan tayo magpatuloy sa pagmamahal sa Diyos, sa pagsunod sa kanyang mga kalooban. So bilang magtatapos, number 1, when we say we love, it doesn't end with words. Sapagkat ang pagmamahal ay pinakikita ng mga bagay na ginagawa natin doon sa ating minamahal. Pangalawa, ito po ay isang bagay na ginagawa natin freely. Hindi natin ito pinipilit o inihingi. Pangatlo, ginagawa natin ng kalooban ng Diyos sapagkat minamahal natin siya. Pangapat, sa panahon po ng mga Israelita matigas sa ulo, nung magsimulang magsamba ang mga Israelita sa ibang mga Diyos, ang kailang pagmamahal sa Diyos ay nawala. Nabalik sa mga Diyos ang kailang pagmamahal. Walang, kahit na nagbigay pa ng biyaya ng Diyos sa kanila, hindi nagbago ang pagmamahal nila sa mga Diyos. So the moment na nabalik ang ating pagmamahal sa iba, hindi nababalik doon sa isa. Nung nabalik ang pagmamahal nila sa mga Diyos, hindi na nagbalik sa Diyos. Kaya kinakailangan silang parusahan ng Diyos. Kaya ganoon na ang galit ng Diyos sa mga nagsumasamba sa mga Diyos. You should not bow down to them nor serve them. For I, the Lord your God, am a jealous God. Pag tinitignan natin yan, bakit gano'n? Bakit nagsiyasiyalos ang Diyos? Dahil gusto ng Diyos, sila ang sasambahin. Visiting the iniquity of the fathers upon the children to the third and fourth generation of those who hate me. Pagka ikay sumamba sa mga Diyos, kinapopotan ng Diyos. Yun ang nature ng pag-ibig. Hindi ka pwede umibig ng sabay sa dalawa. Either mamamali mo siya o kapopotan mo isa. Na sila'y sumamba sa mga Diyos, kinapopotan nilang Diyos. Hindi nila mababalik yung pag-ibig nila sa Diyos. So ito po ang ating unang pag-aaral po sa ibig sabihin ng love. Ito yung pagmamahal sa Diyos. So maraming salamat sa inyong pakikinig. Ay balik natin kay Brother Owen ang pangunguna sa pagpapaway. Maraming salamat.